Paano kung ang 24 senators biglang gawing 22 na lang? Hindi na 24, sabi nilang ganon. So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. O sa ibang kaso kanya, the Senate President will preside. Yes. So, Korte Suprema ang dapat na mag-arbitrate. Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay, kamukha ni Senador Bato, ay Nagtatago. nagtatago Oho. sa kadahilan ng alam na natin. Oho. At yung isa naman ay nakapiit ngayon. Nakapiit. Yes dahil po. nga siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon, Hindi na senador. hindi nakasali. Yun, ang mabigat. Oho. Sa makatwid, hindi na 24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakukulong, suspendido. Oho. Kasi tinitingnan nila yung Section 5 ng ating plunder law na pwede kang suspendihin ng sandigang bayan. Kapag kinasuhan ka ng Oo. plunder, yes po. So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, huwag niyong papansinin yung nakalagay sa Section 2 na 24 ang senador kasi yung isa nawawala. yung isa Tatago, naman nakapiit. Nakakulong. Oho. So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. Oh. Dito nagsisimula yung pinaka-importanting tanong. Kung 24 ang basehan, iba ang bilang ng majority. Pero kung 22 lang daw ang aktibong bibilangin, pwedeng bumaba ang kailangan na boto. At kapag nagbago ang kailangan na boto, pwedeng magbago rin kung sino ang may kontrol sa Senado. Kaya hindi lang ito simpleng number issue. Leadership issue na rin ito. Kung gaano ang epekto ng power struggle na to, dahil miski sa impeachment, Nelson, sinasabi dyan, the Senate President Sir Preside. shall preside Yes. Ayan, Binago nila sa Sen, mga eh. sa mga ibang kaso ng impeachment na hindi involved ang presidente. Ang presidente. Opo. Kasi pag ang subject ng impeachment, ang presidente, ang magpipreside, Chief Justice. is Chief Justice. Oho. O sa ibang kaso kanya, the Senate President will preside. Yeah. Yes. Dito, lumalaki yung issue. Kasi sa impeachment, importante kung sino ang mamumuno sa proseso. Kapag president ang subject ng impeachment, Chief Justice ang presiding officer. Pero sa ibang kaso, ayon sa diskusyon, Senate President ang mahalaga. Kaya kung may gulo sa kung sino ang legit na leader ng Senado, pwedeng maging legal question ang buong proseso. Pero ang pinagbabasihan yung numero ay 22. Pero dun sa roll call kahapon, 24 na senator na pangalan ang tinawag sa roll call. Paano po mapapaliwanag yun? Wala, iba naman yung roll call, siya iba yung declaration ng presiding officer at that time. At yung presiding officer nag-declare very clearly na ang denominator yesterday ay 22 senators. Yan ang paliwanag ng kabilang panig. Sa tanong kung bakit 24 ang tinawag sa roll call pero 22 ang ginamit na basihan, ang sagot nila, magkaiba raw ang roll call at ang denominator. Ibig sabihin, hindi nila tinatanggal yung 24 na pangalan sa Senado. Ang sinasabi nila, sa botohan daw na nangyari, 22 ang ginamit na bilang. Kaya ngayon, mas tumalaki ang tanong, alin ang dapat sundin? The most important is quorum. And quorum needs numbers. No? We have 12, they have 10. No? And the minimum number for quorum is 12. Dito na nagiging malinaw kung bakit may dalawang panig. Sa isang panig, ang tanong ay, kung 24 ang Senado, bakit 22 lang ang dibilangin? Sa kabilang panig naman, ang sagot nila, hindi raw pareho ang roll call at ang denominator. At kung 22 ang denominator, sinasabi nila na 12 ang sapat para sa quorum. Kaya hindi na lang ito simpleng bilang. Ang pinag-uusapan dito ay kung anong basehan ang dapat sundin sa liderato ng Senado. At kapag hindi magkasundo ang dalawang panig, doon pumapasok ang mas malaking tanong. Sino ang dapat maglinaw? Ang final arbiter dyan, yung korte. Okay. Yung Korte Suprema ang dapat na mag-arbitrate. Hindi yung pagkilala Ay, ng mga hindi. tanggapan ng gobyerno. Hindi sapat yun. Maaari kang kilalanin ng isang ahensya. Opo. Halimbawa ngayon, parang ang kinikilalang acting speaker, si Senator Acting Sherwin. Senate President po. Oo, Opo. kinikilala siya ng House of Representatives. Yan. Oho.
hindi yun ang talagang tamang pagkilala. Okay. Walang legal consequence yun. Okay. Dapat ang Korte Suprema Dito pumapasok yung pinakamalaking tanong. Kung isang panig ay nagsasabing 24 ang basehan at ang kabilang panig naman ay nagsasabing 22 ang denominator, sino ang may huling sagot? Ayon sa diskusyon, kapag legalidad na ang pinag-uusapan, korte ang pwedeng maging final arbiter. Ibig sabihin, hindi sapat na may kumilalang opisina o ahensya. Kung may dalawang panig na parehong may sariling basehan, kailangan ng malinaw na desisyon kung alin ang susundin. Isa yan sa inaabangan. Will you also be the one to preside? over Well, under the impeachment? rules, since ang Senate President pro tempore ay assumes the acting Senate President, tayo ang magpe-preside, no, ng impeachment. But I will also, since again, bago lang tayo, I'll also talk to the Secretary to see the schedule. Dito, kumpleto na ang banggaan. Isang panig, Senate President ang mahalaga sa impeachment. Sa kabilang panig, acting Senate President daw ang pwedeng mamuno under the rules. Kaya kung mali ang basehan sa simula, pwedeng maapektuhan ng susunod na proseso. Lalo na po ito, medyo malaki na pinsala sa usaping ito, no? Yung pagtatalo na yan. dyan O sa saan tayo bahagi na magsisimula ngayon? Magkakaroon ng impeachment. May nagpalabas na ng pre-trial. Pero ang nagpalabas ng pre-trial, hindi si SP Alan Cayetano. Opo. Kung hindi yung tumatayo na acting. Opo. Yung, Ay baka magkaroon ng problema later on ito. Baka pati yung impeachment proceedings, mabaliwala kung sakaling dumating ang panahon, may lumitaw na tunay na bayani sa Korte Suprema at sasabihin niya, nagsimula kayo sa mali. Paano ngayon yan? Oo nga, no? At ngayon, apektado ang lahat ng trabaho ng ating pamahalaan, yung mga sangay ng gobyerno. Dahil sa pangyayari pong ito. Anyway, again, binibigyan natin ng emphasis sabi niyo nga, hindi naman sa nangihimasok tayo sa trabaho ng kataas-taasang hukuman na dinidiscuss lang natin. Sinasabi lang sana natin, magkaroon tayo ng isang sitwasyon na sana may mamagitan. Opo. At ang nakikita ko lang na mamamagitan dito, sang-ayon na rin sa itinatakda naman ng ating saligang batas. Opo. Ay yung ating judiciary. Ayun. Ayun. Kaya ito ang buong issue. Isang panig sinasabi na 24 ang Senado, kaya dapat doon ibase ang bilang. Sa kabilang panig, sinasabi naman na 22 ang basehan at 12 ang sapat para sa quorum. Pero dahil leadership ng Senado ang pinag-uusapan, nadamay ang impeachment process. Ang trabaho ng Senado at kung sino ang dapat maglinaw. Kaya ang pinaka-importanting tanong ngayon ay simple. Alin ang legal na basehan? Kayo, ano sa tingin ninyo? 24 ba dapat? O 22 ang basehan? Comment niyo sa baba.